Sumilip ako sa cellphone ko para tingnan ng oras at 11:11 na pala ng umaga. Malapit nang magtanghalian tapos hindi pa rin ako nag-uumagahan. Nakalimutan ko nang ang gutom ako dahil sa taranta ko kanina. Nakarating kami sa condo ni Bricks. Dumaan pa ako sa receptionist para itanong kung anong unit ni Sir. Ano pong pangalan? At sinong kailangan nila? Tanong sa akin ng babae. Viana Miranda po. Kay Sir Bricks Villante po sana. Nagmamadaling sagot ko naman sa kanya. Tumango siya at may tinawagan sa telepono. Sa Bricks iyon. Sinabi ng babae sa front desk ang pangalan ko. Maya-maya pa'y pinagsulat na lang ako sa logbook at sinabi sa akin ang unit ni Bricks. Penthouse. Nagulat man sa kung saan nakatira si Bricks ay tumango na lang ako. Agad akong pumunta sa elevator at sinabi doon sa operator ng elevator na sa penthouse ako. Mabilis naman ang andar ng elevator dahil walang masyadong sumasakay. Lumabas na ako ng elevator at isang malaking pintuan agad ang sumalubong sa akin. Huminga ako ng malalim bago lumapit doon at kumatok. Bumukas naman agad iyon at bumungad sa akin sa Bricks na mukhang kakapaligo pa lang. Nakabihis na naman siya pero ipinagtataka ko ay hindi naman siya mukhang may sakit. Hello, Viana. Bati niya sa akin. Napasingap naman ako at pilit nang ngumiti. Good morning, sir. Umaga pa rin naman, hindi pa 12:00 ng tanghali. Nilakihan niya ang awang ng kanyang pinto at pinapasok na ako sa loob. Magalang naman akong tumango at pumasok sa loob ng condo niya. Namangha ako sa interior ng condo. Sumisigaw itong may pagka-bachelor vibe. Basta't ganoon, hindi ako magaling mag-describe ng mga bagay-bagay. Do you want coffee? Tea? Juice or water? Tumingin ako kay Bricks nang magtanong siya sa akin. Nasa may kusina na siya at mukhang ihahanda niya na kung ano mang sasabihin ko. Or maybe, you prefer milk? Alam kong walang ibig sabihin ng sinabi niya at alam ko rin na sadyang madumi lang ang utak ko kaya parang hindi ako komportable sa huling sinabi niya. Coffee na lang. Kahit kakakape ko lang naman kanina. Hindi ko naman ikamamatay na maaga ang pagkakape ng 2 beses. Pinaupunan niya ako sa couch at naupo na rin naman siya sa tapat ng pwesto ko matapos niyang ilagay ang tasa ng kape sa harapan ko. Nagpasalamat naman ako dahil doon. I heard you're sick, sir. Panimula ako at kinuha yung envelope na puno ng entry. So, I'm really sorry to disturb you when you're taking your rest. But, I badly need your signature for the entries. Pagpapatuloy ko sa sinasabi sa kanya kanina at iniabot ang envelope. Kinuha niya naman iyon at binuksan. I'm not sick. Sagot ni Bricks na nagpalaki ng aking mata. That's just an excuse dahil wala akong balak na pumasok kaninang umaga. Kinuha ni Bricks ang ballpen niya sa gilid ng lamesa bago pumirma doon sa mga entry. Pero sabi ni Becca, bakit naman kung may magtatanong kung nasaan ako at sasabihin lang ni Rebecca na nalito ko ng gising, hindi ba? Natatawa niyang sabi sa akin. Napaawang ang labi ko pero agad ko din iyong itinikom. Hindi ko na ito check at pipirmahan na lang. I have trust in you. Saad niya at pabilis na pinirmahan ng mga entry. Bahala kayo, sir. Basta kapag nagkamali, di ko kasalanan. Joke lang. Napatigil ako sa binabala kong sabihin na iyon nang bigla niya akong tapunan ng tingin. Sumipol na lang ako at tinignan ang loob ng kanyang kondo. Ibinalik niya sa akin ang mga entry at naisipan ko na rin naman pirmahan iyon dito para pagdating ko ng pier ay ibibigay ko na lang kina Louie. Truth is, papasok na sana ako ngayong hapon. Kaya hindi mo na talaga kailangan pumunta rito pero sabi ni Becca sa akin ay natataranta ka na raw dahil baka hindi ma-file ang mga iyon ngayong araw. So I decided to just invite you here para madala sa akin ang mga entry. Pagpapaliwanag niya. Napaismid naman ako sa mga sinasabi niya habang pumipirma. Buti na lang at nakatungo ko kaya't hindi niya iyon nakikita. Seriously? Ang daming araw na maaari siyang tamarin ay talagang Monday pa kung kailan ang daming shipments na dumarating. Hindi mo naman kailangang isipin ng storage. Kung sa parte namin ang dahilan bakit inabot ng pagkakaroon ng storage ang shipment, then it's okay. We're going to pay. Kaya hindi mo kailangang mataranta ng ganoon. Sinilip ko siya dahil sa mga sinasabi niya at nakita ko na naman ang ngisi sa kanyang labi. Wow, walang pagbabago. Sarkastiko pa rin siya. Sige po, sir. Noted. Sa susunod, ganyan na po ang gagawin ko. Nilabanan ko ang pagiging sarkastiko niya. Hindi ko na talaga minsan mapigilan ang sarili ko. Hindi na ako magugulat kung isang araw ay mawalan ako ng trabaho dahil sa bibig kong ito. Nakarinig ako ng malalim na paghalakhak mula sa kanya kaya't napatingin ako sa direksyon ni Bricks. I should have known better. He's enjoying this. Natutuwa ata siya kapag napipikon niya ako.
Huh, you really have a smart mouth, aren't you? Let's see, what should we do about that? Nang makita kong pagtingin niya sa labi ko at pagkagat niya sa labi niya ay agad kong itinikom ang bibig ko at nag-iwas ng tingin. Nagpatuloy nila ako sa pagperma. I was wondering, what's the noise? You have a visitor, Bricks? Mula ako napatunghay na makarinig ako ng boses na isang babae. Tinignan ko siya at nakakita ko na isang blondina na babae. Hindi naman siya mukhang foreigner pero ang blonde niyang buhok ay bumagay sa kanyang maliit na muka at magandang kutis. She's my employee. Anya, sinaman ko ng tingin sa Briggs. Bakit ba ganoon niya sabihin iyon? Parang pinag-isipan niya pa kung tama ba iyong sinabi niya. Tumingin siya sa akin at ninisian ako. Palihim naman ako umirap. I see. Lumapit yung babae kay Briggs at mula sa likod ay niyakap at ipinulupot dito ang kamay niya kay Briggs. Umiwas naman ako ng tingin at yumuko na lang sa mga dokumento. Tapos ko na yung pirmahan pero kunwari ay may tinitingnan pa ako roon. I need to go, Briggs. May mga kailangan pa akong gawin. Dagdag na sabi ng babae. Sinilip ko silang dalawa at agad ding nag-iwas nang makita kong tumitingin din sa akin si Briggs. I couldn't care less, okay? But can they stop flirting in front of me? It's making me uncomfortable. Umayos na ng tayo yung babae at kinuha yung bag niya bago magpaalam kay Briggs at tuluyan ng umalis ng kondo. Sino yun? Girlfriend niya? Kala ko ba hindi siya nag-girlfriend? Mary, one of my hookups. Casual niyang sabi sa akin. Tumango na lang ako at hindi na nagtanong pa. Nang may ayos ko mga dokumento ay tumayo na ako. Dapat ay kanina pa ako umalis para hindi ko na nasaksihan ng paglalampungan nila. Aalis na din po ko, sir. Magalang kong pagpapaalam sa kanya. Pinilit kong magpakita ng isang ngiti. Nakita kong pagtaas na isang kilay ni Briggs bago tumingin sa orasan niya. It's already 11:45. Let's grab some lunch first. Tumayo na sa Briggs at kinuha yung blazer niya na maayos na nakasabit doon sa coat rack. Naku, hindi na po, sir. Kailangan ko pa pumunta sa pier para ihabol itong entry at maisabay sa mga ifa-file ngayong araw. Pagtanggi ko sa kanyang alo kahit hindi naman ako sigurado kung niyayaya niya nga ba ako mag-lunch. Isa pa, napapadala sa atang pagkain naming dalawa sa labas. Parang hindi iyon tama. Sa akin ay parang ang unprofessional ng dating. Hindi ko alam pero baka para sa akin lang iyon. Pupunta ka pa ng pier para lang ihabol iyan? Tanong ni Briggs, alatang hindi niya nagustuhan ang sinabi ko. Hindi ako sigurado kung yun bang pagtanggi ko sa kanya ang hindi niya nagustuhan o yung sinabi ko na pupunta pa ako sa pier. Tumango na lang ako sa kanya bilang sagot. Gusto ko nang umalis dito. Gusto ko nang mawala sa harapan niya. You're not supposed to go there. Vienna, alam mo bang environment sa labas ng pier? Giit niya. Alam ko naman, ilang beses na ako nakapunta doon ng OJT ko at nitong nagtratrabaho ako sa dati kong kumpanya. Umiling si Briggs at kinuha ang cellphone niya. Hindi ko alam kung sinong tatawagan niya at anong big deal sa pagpunta sa pier. Roque, alam mo naman ang papunta sa pier, hindi ba? Tumingin siya sa akin at nilahad ang kamay niya. Kinukuha niya iyong mga dokumento. Ibinigay ko naman iyon sa kanya at kumuha siya ng ilang entry. Lahat ba ito ay sa Port of Manila? Tumingin siya saglit sa akin. Tumango naman ako sa kanya bilang sagot. Muli niyang ibinalik ang atensyon niya sa kausap niya sa kabilang linya. Sa South, ikaw na mag-abot dito sa mga processor natin doon. Pag-uutos ni Briggs sa kabilang linya. Nalaki naman ang aking mga mata. May number ka ba nila, Louie? Noong una, akala ko ay ako ang tinatanong niya pero nang magsalita siya ulit, ay napagtanto ko na si Kuya Roque pa rin pala. Ibinaba na ni Briggs ang cellphone niya tumingin sa akin. Si Roque na magdadala nito sa South. He said casually na para bang wala lang. Alam kong hindi iyon big deal. Mabuti nga't mababawasan ang trabahong gagawin ko ngayon pero bakit ba kailangan niya pang iutos sa iba iyon para lang makakain kami ng tanghalian na dalawa? Makakakain naman siya ng tanghaliang mag-isa kahit hindi ako kasama. Hindi na ako nakapagsalita pa. Para namang wala din akong karapatang magreklamo eh. Kapag tumanggi ako ay hindi niya pa rin ako hahayaan. Nang maibigay namin kay Kuya Roque ang mga entry ay umalis na agad ito dala ang company core. Napaisip tuloy ako kung paano ako makakabalik ng opisina. Tumigil ang pamilyar na mamahaling sasakyan ni Briggs sa harapan namin. Lumabas ang driver niya at lumapit sa amin. Itinungo ng driver ni Briggs ang kanyang ulo at hinayaan na si Briggs na lumapit sa kotse. Binuksan ni Briggs ang shotgun seat at sinanyasan ako na pumasok na roon. Hindi na naman ako nakaangal at naglakad na papunta doon. Pumasok siya sa loob ng kotse at naupo na sa driver's seat.
Kakapatakbo pa lang niya ng kotse ay may tumawag na agad sa kanya. Nakita ko ang pangalan ni Hattie. Hello? Naka-speaker iyon kaya naririnig ko ang kanilang pinag-uusapan. Tumingin na lang ako sa bintana ng kotse at nagpanggap na walang pakaalam sa maaaring pag-usapan nilang magpinsan. Hattie, napatawag ka? Tanong ni Bricks sa kausap niya sa kabilang linya. Pinagmamasdan ko na lang ang bahagyang abalang kalsada sa Vito Cruz dahil na rin sa mga estudyante at mga nagtatrabahong kakain sa labas para sa kanilang tanghalian. Nilingon ko si Bricks na nakatuo ng isang siko sa gilid ng kotse habang nakapatong naman ang ulo sa likod ng kanyang palad habang pinapakinggan ang sinasabi ni Hattie. Nakita namin si Zavi. Sigaw ni Hattie. Hindi ko malaman sa kanyang boses kung masaya ba siya o hindi. Nakita ko mabilis na pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Bricks. Mula sa parang tinatamad itong ekspresyon ay nabuhayan ng kanyang muka. Naging interesado na rin siya sa kung ano mang sasabihin ni Hattie. Kinuha niya ang cellphone niya nakalagay sa isang holder at tinanggal sa speaker. Sila na lang ngayon ni Hattie ang nagkakarinigan. Nagkibit balikat na lang ako. Siguro importanteng tao iyon sa kanila kaya't hindi na niya ipaparinig pa sa akin kung ano mang pag-uusapan nila ni Hattie. Nakausap niyo ba siya? Hindi pa ulit kami nagkikita rin, Zav. Si Neve, ang lagi niya nakakausap sa pagkakaalam ko. Dinig kong sabi ni Bricks, para bang natataranta base sa tono ng pananalita niya. Hindi, saan niyo nakita? Pumunta pa sa bahay nila? Baka nabalitaan niyo. Shit! Nagulat ako sa pagbumura ni Bricks at dahil na rin sa biglaan niyang pagpreno, hindi niya ata napansin na nakapula na ang traffic light. Hindi ko minumuna ko. Ano ibig mo sabihin na umalis din agad si Zav? Hindi ko alam kung nakikipag-away ba itong si Brooks kay Hattie o sadyang parang hindi niya lang alam kung ano nangyayari kung nasaan ngayon si Hattie. Hindi ko rin alam kung dapat bang nakikinig ako sa pag-uusap nila. Tatawagan ko na lang si Zav sa ibang araw. Sige na, I'm driving. Sabi ni Bricks at ibinaba na ang kanyang cellphone. Nalagay niya yun sa gilid at napahagod na naman sa kanyang buhok. Oh, now he looks stressed. Gusto ko malaman kung sino yung Zav pero alam ko na wala ako sa posisyong magtanong. Ganun pa man ay pakaramdam ko rin na narinig ko na ang pangalan na iyon. Hindi ko na lang masyadong maalala kung saan. Ay naku, iba talaga kapag dinalaw ka ng pagiging chismosa. Pati mga bagay na hindi ka kasali ay gusto mong makasali at malaman. Tumigil ang sasakyan ni Bricks sa tapat na isang mamahaling restaurant. Bumaba na rin naman ako at sumunod sa kanya papasok sa loob. Table for two. Yun ang sinabi ni Bricks sa waiter na bumati sa amin sa entrance ng restaurant. Magalang naman at mga waiter at iginiya kami sa magiging table namin. Himala atang wala siyang VIP room ngayon. Tahimik naman ang naging tanghalian namin. Literal na kumain lang kami at hindi masyadong nag-usap. Madalas din kasi na may kausap siya sa kanyang telepono. Tumayo na kami matapos mag-bill out ni Bricks. Habang naghihintay na dumating ang sakyan niya ay muling tumunog ang phone niya. Tumingin si Bricks sa akin. Wait here. I just need to answer this. Anya. Tumango na lang ako sa kanya't matipid na ngumiti. Hindi niya naman kailangang magpaalam sa akin. Umarada na sa harapan namin yung kotse at bumaba na ang valet. Napatingin ako kung nasaan si Bricks ngunit may kausap pa ito kaya naisipan ko rin na huwag na munang sumakay sa kotse niya. Buh! Nagulat ako nang may gumulat sa akin mula sa likod. Agad ko siyang nilungan at nakita ko si Oliver. Sa hindi malamang dahilan ay kinabahan ako at nataranta sa presensya niya. Anong ginagawa niya rito? Oliver? Hi. Ngumiti ako matapos ko siyang batiin. Napakunot man saglit ang kanyang noo dahil ata sa pananalita ko ay mas pinili niya pa rin ngumiti. Anong ginagawa mo rito? Nagtatakang tanong ko. Ang ganda naman ng timing para magkita kaming dalawa. Lunch, dyan sa kabilang kainan. Kakatapos lang namin sa trabaho eh. Kasama ko yung ilang katrabaho ko. May pinuntahan kaming sister company ng kumpanya namin dito. Itinuro niya yung mga katrabaho niya na nag-aabang ata ng bakanting table doon sa kabilang kainan. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Malapit lang ba dito ang bagong trabaho mo? Me? I'm with my boss. May importante akong pinapipirmahan mga dokumento kaya nagkita kami rito. I nervously smiled at him. I hope he doesn't notice that. Here? Turo niya sa restaurant na kinainan namin. Tumango naman ako bago iipit sa likod ng tenga ko yung ilang hibla ng buhok ko na sumabog na sa mukha ko. Wow, your boss is generous to treat you in an expensive restaurant.
Tumatawa-tawa siya at sinabayan ko na lang din siya sa pagtawa, kahit hindi ko makita ang nakakatawa sa sinabi niya. Vienna. Napatalon ako sa gulat nang marinig ko ang boses ni Briggs sa likod ko. Mula sa akin ay napunta ang mga titing ni Oliver sa kanya. Naramdaman ko rin ang paglapit niya sa amin. Is he? Pagturo ni Oliver kay Briggs. Right. Oliver, this is my boss, Mr. Briggs Villante. Sir, this is Oliver, my boyfriend. Parang nagdadalawang isip ako sabihin iyon dahil pakiramdam ko'y wala naman siyang pakaalam sa detalyeng iyon. Napansin ko ang pagtaas ng isang kilay ni Briggs sa sinabi ko. He gave me a side-eye glance which made me flinch. What the heck? Why am I responding weirdly to his gestures? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ako kinakabahan? Nice meeting you, sir. Magalang na pagbati ni Oliver kay Briggs. Tumango si Briggs sa kanya ngunit kita ko ang malamig na ekspresyon nito kay Oliver. Likewise, Mr. Ramirez. Tumalikod na si Briggs matapos ang matipid na pagbating iyon kay Oliver at nagtungo na sa kanyang kotse. Nagpaalam na rin ako kay Oliver. Noong una hindi ko pa alam kung hahalikan ko ba siya sa piski o wag na lang. I ended up kissing him on his cheeks. Bye, I love you. Sabi ni Oliver at kinawayan ako. Ngumiti naman ako sa kanya. I love you. Hindi ko alam kung narinig niya pa ba yung sinabi ko dahil sa distansyang mayroon kami pero inisip ko na lang na narinig niya. Pumasok na ako muli sa kotse at ganoon din naman si Briggs. Pinandar niya agad ang kotse niya at umalis na doon. Napansin ko pa si Oliver na pinagmamasdan ang sasakyan ni Briggs habang umaalis ito. Nakahinga ako ng maluwag na makaalis na kami. Hindi naman siguro bibigyan ni Oliver ng kahulugan na magkasama kami ng boss ko, hindi ba? Hindi naman siya ganoong mag-isip kaya sa palagay ko'y okay lang. You didn't mention that you have a boyfriend. Napatingin ako sa kanya dahil sa biglaan niyang pagsasalita. Nilalaro niya ang kanyang labi habang nakatuon ang siko niya sa gilid ng kotse at diretsyong nakatingin sa kalsada. You didn't ask. Bulong ko. Napapikit ako ng mga mata dahil sa sinabi kong iyon. Huli na nang mapagtanto kong parang maling sabihin ko iyon sa kanya. What? Para siyang natatawa na hindi. Tumingin akong muli sa kanya at ganoon din siya sa akin ngunit saglit lamang ito at ibinalit din sa daan ng atensyon. Sabi ko po sir, parang hindi naman po kailangan na sabihin ko sa inyo na may kasintahan ako kasi pribadong buhay ko na po iyon at hindi naman ito makaka-apekto sa trabaho ko. Pilit akong ngumiti para lang hindi niya masabing grumpy ako. Why are we talking about this in the first place? I don't know. You have a point. Pero naisip ko lang, kung itinuloy ko ang plano ko noon ay baka nakasira ko ng relasyon. I don't want that to happen. I don't want to get involved in some sort of trauma. Natatawa nitong sambit. Napangiwi naman ako sa sinabi niya. Buti na lang talaga at hindi ako malisyosang tao. Hindi na ako nagsalita. Wala na rin naman ako maisip na sasabihin sa kanya. Hindi na rin naman niya dinugtungan na sinabi niya kaya sa tingin ko ay mabuti nang mamatay ang paksang iyon doon. Tumunog muli ang kanyang telepono kaya't tumingin na lang ako sa bintana at pinagmasdan ang tanawing na daraanan namin. Do it tonight. Maotoridad at matigas na utos niya sa kung sino mang kausap niya. Sinilip ko si Briggs at agad ako nagsisi dahil kinilabutan ako sa malamig at seryoso niyang expression. I don't give a damn to whatever method you're going to use, but I want you to tear them down. Erase them. Anya. Para akong nahirapan sa paggalaw. Bumigat ko sa pakiramdam sa loob ng sakyan niya. Alam ko na pinipigilan ni Briggs sa magsalita ng malakas dahil nandito ako at baka marinig ko iyon pero kahit pabulong pa iyon, dahil tahimik naman sa buong sakyan ay naririnig ko pa rin. Update me. I want them dead. Don't let anyone escape or your heads will be rolling tomorrow. Matapos niyang sabihin iyon sa kausap niya ay marahas niyang binitawan ng kanyang telepono. Nag-iwas ako ng tingin at nagpanggap na lang na walang naririnig. Ano ibig sabihin ng mga utos niya? Kung tamang hinala ko ay may ipapapatay siya. Pero bakit? Ano makukuha niya sa pagpatay? Is he a part of gangster group or mafia? Okay, I'm saying something that is beyond belief. Malapit na kami sa building ng kumpanya niya kaya naghanda na ako para bababa na lang ako ng sakyan niya mamaya. Nang bigla niyang iliko yung sakyan niya dahilan upang mahulog ang mga gamit ko sa sahig ng kotse niya. Tinignan ko si Briggs. Gustuin ko man siyang sigawan pero na makita ko ang galit niya expression ay umurong ang dila ko. Vienna! Hi there! Huwag ka munang tutunghay! Utos niya sa akin nang hindi tinitingnan. Naramdaman ko ang pagbilis ng pagpapatakbo niya sa sakyan at binuksan yung compartment na katapat ng upuan ko.
May kinuha siya roon at halos lumuha ang mga mata ko nang makakita ako ng baril. "Can you go to the backseat?" Tanong niya sa akin habang patuloy sa pagtingin sa side mirror ng sasakyan. Hindi ko man alam ang nangyayari pero ginawa ko pa rin iyon. Lumipat ako sa backseat at sinabihan ako ni Briggs na magtago lang muna roon. Magtatanong pa lang sana ako sa kung ano bang nangyayari at lumihis kami ng daan. Ganoong malapit na kami sa kumpanya ay agad ako nakarinig ng putok ng baril. Napatakip ako ng tenga ko at nagtago doon sa backseat. Ramdam ko ang takot dahil sa patuloy na pagputok ng baril. Napansin ko na nakikipagbarila na si Briggs habang patuloy pa rin siya sa pagmamaneho. Hindi ko tuloy alam kung ano iisipin, kung makakaligtas ba kami ngayon dahil sa bumabaril sa amin o baka maaksidente kami dahil sa ginawa ni Briggs. "Adam, they are following my car," sabi ni Briggs doon sa kanyang telepono na nakalagay na ngayon sa holder. Naka-airpod siya kaya hindi ko pa rin naririnig ang sinasabi ng nasa kabilang linya. Muli ako nakarinig ng putukan ng baril kaya halos isubsob ko sa upuan ng backseat yung mukha ko. Mariin ang pagtatakip ko sa akin tenga. Natatakot na may marinig pang muli na putok galing sa baril. "Ayala corner. Malapit na ako sa intersection," saad ni Briggs at muli nakapagbarilan sa kung sino mang sumusunod sa amin at binabarila ang sasakyan namin. Ipinikit ko rin ang aking mga mata. Nagdarasal na sana'y makaligtas kami sa nangyayaring barila na ito. Sumilip ako sa may bintana at nakita kong napadaan na kami sa intersection. Hindi na nga tumigil si Briggs kahit na kulay pula na ang traffic light. Napasilip ako sa back window at laking gulat ko nang makitang iyon dalawang kotseng sumusunod sa amin na binunggo na isang van na lumabas mula sa kabilang bahagi ng kalsada. Doon lamang natigil ang pakikipagbarilan ni Briggs. Sumandal si Briggs sa backrest ng kanyang inuupan at nakahinga ng maluwag. Inihagis niya ang hawak niyang baril at saglit na tumingin sa akin. "Are you okay?" Mahinahon niyang tanong sa akin. How can he be so calm? How can he act like nothing terrifying just happened to us? How can he do that when I'm literally shivering and my body is shaking because of the constant gunfire? And he's asking me if I am okay? Hell no. I'm fine. Iba man ang tunay na nararamdaman ko ay mas pinili kong sabihin na okay lang ako. Maayos naman talaga ako. I'm unscathed and safe. Minus the traumatizing experience. I'm all good. You're a bad liar. Nakangising sabi ni Briggs bago itabi ang sasakyan. Nakarinig ako ng sirena ng pulis. Agad ako umayos ng upo at tumingin sa likod. Nakita kong may nakasunod ng pulis sa amin. Tumigil ang kotse ni Briggs at ganoon din ang nakasunod na pulis sa amin. Tinignan niya ako saglit at sanay niya sana bumaba. Nanginginig pa man ang buong katawan ko ay ginawa ko pa rin naman. "Mr. Valiente!" Para bang nagulat pa silang makita na si Briggs ang laman ng kotseng puro tama ng barila. Napatingin sila sa akin ngunit saglit lang iyon. Nakahawa ako sa laylayan ng blouse ko at nakatungo. Pilit pinipigilan ang panginginig ng katawan dala ng takot na nararamdaman ko dahil sa barilang naganap. Inimbitahan nila kami sa police station para raw kunan ng pahayag na agad namang tinugunan ni Briggs. Pinasakay kami sa sasakyan ng mga pulis at sinabi ni Briggs na hayaan na lang iyong sasakyan dahil may kukuha noon para sa kanya. Dinala niya lang ang ilang importanteng gamit niya na nasa loob ng sasakyan kasama iyong barila. Nang makarating kami sa estasyon ay may dalawang lalaking sumalubong sa kanila. Ang isa sa kanila ay abogado ni Briggs. "Bakit may dala kang baril, Mr. Valiente?" Tanong na isang pulis. Magsasalita na sana yung abogado nang pigilan siya ni Briggs. Tumango naman iyon at tinayaan na si Briggs ang magsalita. Ako naman ay nasa tabi lang ni Briggs at tahimik. Parang wala pa rin sa sarili. "I carry my gun because I know that there will be times when someone will tell me to threaten me, to kill me. Marami kaming kalaban sa negosyo kaya we carry guns. I have no choice but to use it because my life was in danger. Also, I need to protect my girlfriend who is with me. If you need a permit, license and every document for my gun, I can give it to you." Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan iyon ni Briggs. Napatingin ako sa kanya dahil sa sinabi niya at napatingin din siya sa akin. Naramdaman niya ata yung panlalamig ng kamay ko. May ilan pa silang itinanong na iyong abogado na ang sumagot. Sinabi rin nila na nahuli na iyong tatlong lalaking humahabol at nakikipagbarilan kay Briggs kanina ngunit nakatakos yung dalawa at pinaghahanap pa. Hindi ko pa rin magawang makapagsalita. Hindi ko inaasahan na mararanasan ko ito. Ganito ba ang naramdaman ng pamilya ko nang pagbabarilin sila sa bahay namin? I don't want to think about it. I'm scared. Vienna. Pagtawag sa akin ni Briggs at dahil doon ay bumalik ako sa katinuan ko.
Nakakunot ang noon niya habang nakatingin sa akin ngunit halata ang pag-aalala dito. Napatingin ako sa kapaligiran na hindi ko malang namalaya na nasa labas na pala kami ng istasyon. Sorry, may sinasabi ka? Maging ang aking pagsasalita ay nanginginig. Umiling lamang si Briggs nang may lumapit sa kanya. May ibinulong iyon sa kanya at agad namang nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Briggs. So, it's the Zero family, huh? Ngumisi si Briggs at napailing-iling pa na para bang biro sa kanya ang narinig. I'll give my orders later. Sabi niya sa lalaki at magalang naman na tumango iyon. May isang sasakyan na pumarada sa harapan namin. Lumapit ang dalawang lalaki roon at pinagbuksan kami ng pintuan. Nagdadalawang isip ako kung papasok ba ako o hindi. Natatakot ako na baka mangyari na naman yung kanina. Nothing will happen. I'll assure you that. Napalingon ako kay Briggs nang bumulong siya sa akin. Hindi man kumbinsido ay mas pinili kong maniwala sa kanya at dahil doon ay pumasok na ako sa kotse. Tahimik lang kami habang papunta na kami ngayon sa opisina. Nararamdaman ko minsan ang pagsulyap sa akin ni Briggs ngunit nanatili lamang ako nakayuko at nakatingin sa mga daliri ko. Nararamdaman ko pa rin ang takot at ang panginginig ng aking katawan. Vienna, do you want to take the day off? Huwag ka nalang pumasok ngayong hapon. Dahil sa sinabing iyon ni Briggs ay saka lamang ako nag-angat ng ulo at napatingin sa gawin niya. Seryoso lang din siyang nakatingin sa harapan. Hindi na kailangan, sir. Agad kong pagtanggi sa kanyang sinabi. Kaya ko naman magtrabaho kahit na ganito ang nangyari. Hindi dapat madamay ang trabaho ng dahil lang sa naganap kanina. No. Matigas na pagkakasabi ni Briggs sa akin. Simon, bumalik na tayo sa Vito Cruz. Ihatid na natin si Vienna sa bahay niya. Gustuin ko mang umangal sa kanyang sinabi, wala na ako nagawa at tumahimik na lang. Alam ko naman na kahit tumanggi ako sa gusto niya, ay hindi niya ako papakinggan. Tinawagan niya si Becca at sinabing hindi na ako makakabalik sa opisina dahil masama raw ang pakaramdam ko. Huminga na lang ako ng malalim at tumahimik sa sulok ng sakyan. I'm sorry. You got involved. Napasilip ako kay Briggs dahil doon. Panay din ang kanyang pagbuntong hininga. Umiling ako. Wala namang may gusto nang nangyari. Okay lang. Wala naman nag-expect na may ganoong mangyayari. Yun na lang ang sinabi ko kahit hindi talaga okay sa akin na nangyari. But can I blame Briggs for that? No, lalo na talatang hindi niya rin inaasahang may mangyayaring ganoon. Gusto ko magtanong kung sino ba yung mga taong bumabaril sa amin kanina. Pero pakaramdam ko rin ay mas magandang wala nilang akong alam. Baka kalaban nila sa negosyo. Siguro nga. Are you sure you're okay? Do you want me to bring you to the hospital? Let a psychiatrist check on you. I know that it's traumatizing on your part. Napatingin ako kay Briggs kaya naputol lang ang kanyang sasabihin. Bakas man sa mukha ko ang pagkatakot pa rin sa nangyari ay mas maayos nang nararamdaman ko ngayon kumpara kanina. Hindi mo na kailangan gawin yun, sir. Okay lang ako. Magpapahinga na lang ako sa bahay. Kahit hindi ko alam kung makatulog ba ako mamayang gabi kakaisip ng mga ito. Pakaramdam ko ay babangungutin ako. Alatamang may gusto pang sabihin sa Briggs ay mas pinili niya na lang ang tumango. Patipid akong ngumiti sa kanya bago muling nag-iwas ng tingin at tumingin na lang sa bintana ng sakyan. Nakarinig ako ng pagtunog ng cellphone. Alam kong kay Briggs iyon kaya hindi na ako lumingon pa. Agad naman iyong sinagot ni Briggs. Bernard. Bati niya sa kabilang linya. Tumahimik siya saglit at pinakinggan ang sinasabi ni Bernard sa kabilang linya. Ako naman ay nanatiling nakatitig lamang sa labas. I'm fine. Kiana is too. Sagot ni Briggs kay Bernard. Napasilip ako sa kanya dahil sa pagbanggit niya ng pangalan ko pero agad din ako nag-iwas. She was with me when it happened. Ramdam ko ang pagkadismaya sa boss na yun ni Briggs. Alam ko na nahihiya siya sa akin dahil nadamay ako sa nangyari. The Azaro family was behind it. I'm not sure about the reason. An alliance between the two families, I guess. Alam naman ng Azaro at Frigo na hindi nila tayo kaya. Sambit ni Briggs kay Bernard. Tahimik lang naman ako nakaupo roon. Ang problema lang ay madalas nagugulat ako sa kakaunting ingay na naririnig ko. Napapansin ko rin naman ang pagtingin sa akin ni Briggs sa tuwing nagugulat ako. They will tear down the base of the Frigo family later. The Azaro? I can't wait to destroy them so siguro mas mauna pa silang masira kesa sa Frigo. Muling sagot ni Briggs sa kausap niya sa kabilang linya. Hinawakan ni Briggs ang balikat ko at agad naman ako napatingin sa kanya. Tinanong niya ako kung okay lang ba ako at tumangulang naman ako. I'll call you later, Bernard. Pagpapaalam nito kay Bernard bago tapusin ang tawag.
Nanatili naman ang mga mata niyang nakatingin sa akin. I won't buy that, Vienna. Nagtataka akong tumingin sa kanya. Ano ibig niya sabihin sa mga salitang iyon? Alam kong hindi ka okay. I was just waiting for you to say it yourself, but knowing you, you're not going to tell me the truth. We will be heading to the hospital. Magrereklamo pa lang sana ako sa sinabi niya nang marinig ko mahina niyang pagmumura. I can see the frustration written on his face. Mas pinili ko na lang na manahimik dahil doon.